Ito mga master, TMX galing pa sa malayong lugar upang magpalit lang ng LiFePO4 battery. Titingnan natin kung mag-start yung kanyang motor gamit itong DIY battery. Okay, welcome back mga master. Ito nagkakabit na si sir ng kanyang in-order sa akin na battery, yung pinagawa niya. Ito po ay 12 volts, 12 Ah LiFePO4 battery mga master. So titistingin niya ngayon. So ito nga pala yung kanyang battery, yung kanyang pinagpalitan. Ayan, halos buwan lang daw nagamit ito. Ayan, sira na kagad, hindi na mapa-start yung kanyang motor. So ngayon, nagpagawa siya sa akin, nagpabuo ng LiFePO4 battery. So dito masusubukan niya yon ang lakas ni LiFePO4 battery. So yan mga master, fast forward lang natin yung video. Medyo mahaba pa yan dyan mga master para hindi tayo tumagal. At nang matisting na natin itong lakas ng lithium battery. So ang laman po niyan ay 4 pieces na 32700 LD green battery mga master. 12 volts 6Ah. Ayan. Sana gumana at mapa-start ang motor ni sir dahil malayo pa yung kanyang pinanggalingan. So dumayo pa siya dito sa San Pablo, Laguna para lang magpabuo nitong lithium battery mga master. Sana at hindi naman tayo biguin nitong ating binuo na battery mga master, DIY battery. Okay, sa mga nagtatanong kung may BMS ba ito, wala po. Active balancer lang po na 6 ampere. So kung lalagyan natin ng BMS, kadalasan kasi sa BMS nagka-cut off kapag tumataas yung RPM ng motor. So nagka-cut off si BMS, namamatay ang mga ilaw ng inyong mga motor kapag nag-cut off si BMS kasi walang lalabas na power galing kay battery. Pero kung active balancer lang mga master ay hindi yan magka-cut off. Kasi yung trabaho lang naman ni active balancer upang magpantay-pantay ng bawat charge ng bawat battery. So, kung magtatanong kayo kung safe yan, siyempre safe po yan mga master. Yan po ay LiFePO4 battery. Kasi yung mga motor natin mga master ay mayroon pong regulator, may fuse po yan. Ayan, kaya safe po yung battery na ganyan. So hindi po yan mau-overcharge kasi nga po may regulator po ang motor. So pera na lang kung wala ng regulator ang inyong motor at naka full wave ito mga master. So kailangan nyo ng battery na LiFePO4 yung 16 volts kung naka full wave kayo mga master, walang regulator. So pwede yon mga master. Pero pag ganito may regulator at naka LiFePO4 kayo, safe po yan mga master. So kung gusto nyong lagyan ng battery mga motor nyo na naka full wave, dapat 16 volts na battery mga master. Swak na swak po yun sa motor nyo. Hindi po pwede yung ganitong LiFePO4 battery na 12 volts 6Ah tapos naka full wave yung motor nyo. Kailangan yun 16 volts pag naka full wave mga master. So pagkatapos dito mga master, titistingin na natin yung motor na to kung kaya bang i-start itong motor ni sir. So ayan, hinihigpitan na lang yung kanyang bolt mga master para hindi magkaroon ng loose connection. Kailangan mahigpit mga master. So yan, titistingin na natin mga master kung talagang kaya bang i-start itong motor ni sir. Battery mo nga lang. Battery. Wala akong charge. So yun mga master, one click lang sa motor ni sir. Talagang hindi tayo binigo ng battery natin na binuo DIY battery. Talagang malakas po talaga ang lithium battery LiFePO4. Boss, sticker mo. At sa mga may gusto lang magpabuo nito mga master, sa gustong mag-upgrade ng battery, ayan, PM lang po kayo sa aking messenger mga master. Ayos na. So yun mga master, okay na si sir at ayos na rin yung kanyang motor, nag-i-start na at may mga ilaw na rin, syempre gumagana na lahat. Magkano rin to? Kung ako, gaganito ulit ako. Magkano ganyan? 800. Ilang buwan lang to. So yung mga master, maraming salamat sa inyong sulit na panonood dyan. Pakilike and share naman ng ating video kung nagustuhan nyo man to. Hanggang sa susunod na upload mga master, maraming salamat mga ka-DIY.